nakita namin sa video. Opo. Na ang inyo pong kapatid na si Ma'am Teresa Arcilia ay sumakay sa L3. Ito po ng ating task force disiplina. No? Tama po ba, ma'am? Una sa lahat, ma'am, no? Alam niyo po ba kung bakit daw po siya isinakay doon sa Yun movie? nga po kasi ang nangyari po, 1 week ko na nalaman sa anak niya na nawawala daw yung nanay nila. Akala kasi ng mga bata is may pinuntahan lang. Ngayon, pinuntahan ko yung kinakasama niya. Tinanong ko kung nasaan si ate. Ang sabi nga daw, iniwanan niya lang daw doon si Ate Terry doon sa footbridge. Pagbalik niya, wala na. Ayun nga po, may CCTV doon. Tinignan namin, yun nga, sa barangay. Nakita nga na doon sa CCTV na dinampot nga nila si ate. Matagal po yung discussion nila. Hindi yung basta sumama lang, ang tagal. So, ma'am, no, ang sinasabi po ninyo, yung video na yon, yung pagsakay po ng inyong kapatid na si Ma'am Teresa doon sa mobile ng ating task force disiplina, yun na yung huling alam natin. Yun na po yung huli. Na Hindi lokasyon at pinuntahan itong si Ma'am Teresa. Opo. Mula noon, that's January 16, mahigit isang buwan na pala ito, wala na tayong narinig from her. Wala na po. Hindi na natin nakita. Wala na po. Wala nang communication, wala nang anything. Wala man lang lumapit sa inyo. Wala na po, wala. Hindi nyo rin alam kung asan na siya. Opo. Okay. Pero matanong ko lang, ma'am, ha? Ano pong ginagawa ni Ma'am Teresa doon ng 1:22? Ano po kasi yan sila, nangungupahan po yan sila. Ngayon po, nung di na po sila makabayad ng pang-upa, pinaalis po sila doon sa tinitirahan nila. So yung mga bata po, nandun yung nakatira ngayon sa anak ko. Pag sinabi yung mga bata, mga anak ni Ma'am Teresa, anak po ni ilan po ba yun? 4 po yan, pero 2 lang po yung nandito. Teka lang, ma'am, ha? Nung panahon pala na iyon, wala bang kasama itong si Ma'am Teresa? Yung kinakasama niya po. Kasi balo po yan si ate. Okay. Pero ma'am, yung nakita kasi namin sa video, mag-isa lang si ma'am, no? Na iniwanan po siya nung kanyang kinakasama kasi po nangangalakal. Ngayon po, pagbalik na po ng kinakasama niya, wala na po doon si ate. Sa madaling sabi, nung panahon po na sumakay si ma'am doon sa kotse, yung mobile, mag-isa lang po siya noon, nung panahon na yon. Ang sabi po ng kinakasama niya, 2 daw po yan na nawala. Pero si ate lang yung nakita doon sa Doon sa kabilang side naman, meron din silang pinintuan, pero dininay nila na hindi daw nila sinakay yun. Kinausap lang. Sinong nag-deny? Yung task force. So nakausap na rin natin yung task force, no? Yung task force, inaamin naman nila, no, na isinakay nila itong si Ma'am Teresa. Nakuha na naman na sa video. Natanong na po ba natin saan nila dinala? Yun nga po, sabi daw nila, binaba daw po nila. 1 buwan na hanggang ngayon. Binaba saan? Doon daw sa Rotonda Ayala Heights. Kasi sabi nila, nagwawala daw si ate. Ang litang ate ko, 410 lang yun. Ano daw po ang pakay nila? Bakit sinakay po si Ma'am Teresa Arcilia sa sasakyan? Ang sabi nila, may concerned citizen daw na ng babato. Nang babato ba ng bato? Ang problema naman, di naman yan gagawin ni ate. Nasa matinong pag-iisip po yan. Okay. Ma'am, may nagtanong lang po na netizen, no offense lang din po. Ang ate niyo po ay may sakit po ba? Ay, wala po. Wala pong sakit yan. Una sa lahat, bakit mo papasakayin tapos idadrop lang somewhere? Ano yun? Parang nakisakay lang, ganon? Kaya nga po. Ihatid ka namin somewhere else? Wala kang nakiusap? Ganon po ba? I doubt naman, no, na ganon siguro yung nangyari. Opo. Sa barangay po, na nasasakupan po ng katip ng barangay UP Campus, meron po bang record na si nanay po ay nambabato? Ay, wala po. Wala. Saka binaypass po nila yung barangay. Yun po ang isa sa binaypass po nila. Nung una po, sabi nila gumagawa kami ng kwento dun sa CCTV. Napatunayan na may CCTV. Nagkaroon po ng kwento. Saka po nung una... Ang sinasabi po ninyo, ma'am, nung una, parang sinasabi sinungaling kayo. Opo, pati yung barangay, sinabihan nila na gumagawa ng kwento. Pero dahil nga meron ng CCTV at nakita nga na isinakay po nila itong si Ma'am Teresa Arcilia, nag-iba na yung kwento. Nagkaroon na po ng ano kwento. na po yung bagong kwento ngayon? Hindi po, ayun na po yung kwento nila. Na isinakay nila pero ibinaba din. Opo. Yun po ang sabi nila. Okay, hindi kasi kung ang reason na isinakay nila is dahil, sabi nila nambabato raw, no? Kung sino man o baka kotse kasi tabi naman ng kalsada yan. Kung ganun ang reklamo, bakit mo siya ibababa ulit sa tabi lang din naman ng kalsada? Opo.
di ba parang hindi mo na solusyonan yung problema. Kaya sana gusto natin makausap kasi kung isang buwan na nawawala etong si Ma'am Teresa Arcilia ni Anino, hindi natin makita. Wala man lang ni isang salita sana na marinig natin sa kanya. Opo. Okay. Ito ba si Ma'am Teresa? Sabi nyo, wala naman po siyang sakit, no? So kung ibinaba siya somewhere else, marunong naman siguro po yung tumawag. Opo. O lalapit sa pulis. Nandito ako sa ganitong lugar. Pwede ba? Baka nag-aalala na kayo. Dito niya na ako sunduin. Dito tayo magkita-kita. Totoo po. Pero kasi nakakapagtaka lang na hanggang ngayon, higit isang buwan na, wala tayong naririnig. Wala tayong impormasyon patungkol kay Ma'am Teresa Arcilia. Pero ma'am, no, dahil nga isang buwan mahigit na wala tayong impormasyon about her, na-i-report na po ba natin as a missing person siguro? Opo. Si Ma'am Teresa. Hanggang ngayon wala pa rin? Wala pa rin po. Sabi po sa hindi daw po masasabing missing yung kasi dinampot po. May CCTV po eh. Hindi ma-consider na missing dahil dinampot. Ang problema nga, hindi ma-account. Hindi dinampot pero sinasabi ibinaba din. Opo. Hindi pa ba pwedeng missing yon? Hindi na natin alam kung asan siya? May sinasabi po sa akin, pinorward po sa akin nung Station 9 na ang sabi, may nagtatanong-tanong daw po yan. Meron daw nakapagsabi na concerned citizen na nakikita daw si ate na bumili. Tapos papalit-palit daw po ang damit. Tapos ang sabi, pag nagpaskil daw ng pangalan po ay ng mukha ni ate, hindi na daw bumabalik dun sa pinaglagyan ng poster, ng flyers pero niya. Ma'am, teka lang ha. Ano sa tingin mo ang pwedeng maging rason bakit ayaw umuwi ni Ma'am Teresa? Wala pong rason. Wala po akong makikita. May away ba siya with yung kinakasama po niya? Wala po. Kahit ayaw na ba niya sa 4 niyang anak? Ay, hindi po. Maalalahanin sa mga bata yan. So hindi ka naniniwala na kumbaga itong si Ma'am Teresa sarili niyang desisyon na hindi na lang umuwi? Hindi po. Hindi naman siya nagtatago siguro? Hindi po. Sir Pimbo, magandang hapon. No? Si Attorney JV po ito. Sir Pimbo, ito kasi may na-capture daw na CCTV na ang task force disiplina isinakay sa isang L3 or ano ba, parang mobile ba yon? L3. Itong si Ma'am Teresa Arcilia. Ang problema, mula daw po nung isinakay sa L300, hindi na pala na-contact, hindi na alam kung asan itong si Ma'am Teresa. Sir Pimbo, maaari niyo po ba kaming bigyang kalinawan? Ano po ba nangyari nung gabing yon? Sir, ang pagkakaalam na po namin, yung report po sa amin dito niyan is may concerned citizen na nag-report sa isang kumampus namin. Eksakto po, andun po yung team na meron nga daw pong isang tao na nambabato ng mga sasakyan dun sa area po na yun. Okay. So, ang ginawa naman po, nirespondihan po kasi kaysa naman makapinsala o makasakit, pinuntahan po. Alright, tama naman kung ganon. Opo, no? Pero nung nirespondehan po ninyo, nakita namin dun sa video, isinakay na po ninyo, no? Etong si Ma'am Teresa Arcilia. Actually, ang concern lang naman ng family, asan na siya ngayon? Yung nga po, nakikipag-usap naman po yung team dun sa pamilya po, nagre-report man po palagi, nahanap po nila palagi yung tao. Ang kaso ata po, ayaw ata makipag-usap ng pamilya kung saan talagang Pero sir, ano po ba yung protocol natin, no? Kung may ganyang klaseng mga reklamo, at para makaiwas ng damage to anyone or to any property, sige, isinakay po ninyo. Saan nyo po talaga dinadala itong mga ito? Hindi sir, nung isinakay po yan sir, dapat po talaga dalhin po sa opisina. Ang naging problema sir is, para may pagka-9-6, nagwawala po sa sasakyan, nananakit na. So ang ginawa nila, ibinaba po ata somewhere dito sa may sakta po ng barangay Matandang Balara. Yun po yung nasa nakita sa CCTV po. So may CCTV po na ibinaba po ng task force etong hindi na po na-capture ng CCTV nila sir Wait lang, so hindi siya umabot sa opisina po ninyo? Hindi na po kasi nagwawala na po Kasi ang sinasabi lang po, ang base rin po sa i-report sa amin ng team, ang pinipilit po ng babae, tagaroon daw siya, tagaroon lang. Ang party list na masasandalan, AXIS Number 68 sa balota. Sir Dek, no, si Attorney JV po ito. Magandang hapon po muli sa inyo. Sir, matanong lang po namin, no, kasi may isang kapatid dito, si Ma'am Annalyn Gorjan, tinatanong niya kasi nakuha daw sa CCTV
isinakay daw po ng inyong task force ang kanyang kapatid, pero hanggang sa ngayon hindi na nila ma-account. Asan na po kaya itong si Teresa Arcilla? Yes, magandang hapon. Opo, mga nakarampang yan at yung mga tao ko naka-standby sa isang campus namin at biglang may nag-report na may nagwawalang babae at may hawak na bato. At pumunta yung mga tao namin doon para alamin at yun nga, mayroong positive na babae doon. At sinakay sa sobrang kausap ng babae na siya ay taga rito lang at taga Balara at nagwawala at nananakot at gustong malapit sa loob ng mobil. Kaya yung mga tao namin na obligang ibaba. Pero hanggang ngayon, yung aming opisina at lahat ng aming empleyado, bilang mga enforcer sa iba't ibang area, ay nakikipagtulungan na mahanap din yung babae. Actually, mga nakaraan na nakipag-usap na rin yung ating, kasi lumapit na rin yung puya sa pulis At nagbigay na rin kami ng isang malinaw na statement kung ano lang ang naging partisipasyon namin dyan. Particular yung mga tao namin kung paano nila ibinaba. At yun lang muna, attorney, Sir Dek, no, kasi kanina nakita namin sa video, actually itong si Ma'am Teresa Arcilla, correct me if I'm wrong, pero sumakay siya sa likod. Meron po ba siyang kasama doon sa likod ng L300? May kasama yung mga tao namin at isa lang naman din siya. Tama yun, nakita sa CCTV at hindi rin naman namin dinidinayan. At pari ngayon, nagre-request din ako na para mas makita din akong... Yes, sir. Kayo po, Sir Dek, no, you were not there. Wala po kayo doon nung nangyari po yon. Yes po. Yung binabanggit ko, base dun sa kwento ng tao ko kasi pinatawag ko yan mula na lumutang yung anak. At yung nga yung binabanggit na naghahanap sila sa nanay nila. So, nag-report naman sila sa inyo. So, kilala po ninyo, no, kung sino yung mga tauhan ng task force at the time na nangyari po yan? Siyempre, attorney. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Captain Eric Felipe. Magandang hapon din, sir. Attorney JP. Yes. Magandang hapon po. Ayan, sir. Opo, Captain. Kasi I understand, nailapit na rin naman po sa inyo itong nawawala, no, na si Teresa Arcilla. Ang sa amin lang dito, hindi pa kasi malinaw sa amin, no, ano yung nangyari. Okay? So, bukod sa assistance po nila na mahanap itong si Ma'am Teresa Arcilla, pwede po siguro, let's take a look din, no? Ano po ba talaga yung nangyari nung gabi na yon? Okay? Ang sabi naman ni Sir Dek kanina, nasa kanya naman, no, yung pangalan ng mga kasama ni Ma'am Teresa Arcilla, yung huli niyang nakasama. So siguro let's do the interview. Tanungin natin, no? Kasi we owe it to the family kung yung circumstances ng kanyang pagkawala. Of course, best case scenario, Captain, is mahanap natin itong si Ma'am Teresa Arcilla. Pero I think deserve din nila, no, ng paliwanag ano po ba ang nangyari. And we will need the assistance of our police to shed light, no? Bigyang linaw, ano po ba ang nangyari sa gabi na yon? Maaari po ba yon, Police Captain? Copy, sir. Actually po yan, reported po siya as meeting sa ating station. Sa mga meeting po namin, automatic po yan. Pagka may mga meeting person kami, binabalidate po namin yung mga CCTVs dyan kung saan banda nawala. Kaya nakukuha namin yan. Kaya yung last footage na nakuha natin dyan, regarding po dyan, is yung CCTV na na-cited ng Task Force Discipline team natin. Opo. With that po, sir, yung pangyayari na yan, tuloy-tuloy pa rin yung follow-up namin dun sa mga other CCTV na malalapit sa lugar para lang ma-identify yung last scene pa rin niya. Pero ang last na nakuha namin talaga, ang pinaka nakita si ma'am is yung sa CCTV dun sa may UP campus. Sir. Ito po yung sumakay siya ng L3. Tama po ba, Captain? Yes po, sir. Meron po tayo niyan. Yes, Okay. sir. Ngayon po, sir, yung family at saka yung si Task Force Discipline, even dun sa investigator on case natin, sa women, nag-uusap si women at saka itong Task Force Discipline, nag-e-effort itong si Task Force na still na nahanap pa rin na pinupuntahan yung mga CCTVs, lugar kung saan yung mga last location nila, nag-descend yun sa
sa investigator on case ko sa women. Yan. Nag-uusap din po yung women natin at saka itong itong pamilya ng biktima na yan nga, mahanap yung nawawala nating si Ma'am Teresa Arcila. Sabi ko nga, if ganyan nakatagal, kung pwede na tayo mag-take appropriate action, titignan natin yung circumstances na kung po pwede na tayong mag-direct filing o di kaya kung ano man po ang magiging action natin, i-assess po natin based sa circumstantial. Kaya nga sabi ko nga sa investigator on case ngayon, sir, papuntahin mo na lang sila, ma'am, yan yung mga reporting, si ma'am yung kapatid at sino pa, and we'll take appropriate action at dito sa nangyaring insidente para kahit paano po, umuusad na po kung ano man ang mga pagkukulang din ng iba nating enforcer. Yeah. Ma-actionan po natin. Opo, if I can just suggest din, Captain, I know, alam nyo po yung dapat gawin dyan, pero may nabanggit din kasi kanina, no, yung task force disiplina kung saan nila ibinaba etong si Ma'am Teresa. So siguro, i-check din natin, no, yung mga CCTV doon sa area na yon para malaman natin kung doon talaga siya binaba, kung saan direction siya tumungo after siya ibinaba po doon. Yes sir, na rin namin yan sir, na-interview na lang namin yung mga task force discipline, even yung mga pinagdaanan nila, tinignan namin, halos hindi talaga nakikita doon sa area na mga CCTVs na tingnan, may wala naman din dumaan. Ito lang talaga pinakamalinaw dito is the CCTV sa UP campus na po talaga sir. So talagang hanggang ngayon sir, ongoing pa rin kasi, kasi yung iba natin mga CCTV na iniikutan, yung mga uncooperative naman yung mga ibang mga private na mga bahay. Kaya kahit pa paano po, tuloy-tuloy pa rin naman po yan. Kaya ang sabi niya sa pamilya, if in case na may pagkukulang yung enforcer po natin, po pwede naman silang dumulog agad-agad sa amin, gagawan na natin ng appropriate action po yan. At based sa circumstansya na makikita po natin na iba pang ebidensya na iaayin natin. Okay. Well, sa akin, ang malinaw lang sa akin right now is ang talagang confirmed last location ni Ma'am Teresa Arcila was dun sa UP, no, kung saan siya pinick up, and since then nandun siya sa L300 ng task force. So yes sir, yun lang po yung last na kuha natin sir. Yes. Again, no, Captain, we will need your help dito kasi again, we are hoping for the best na sana mahanap natin at sana, no, kasi mahigit isang buwan na to. I understand, no, yung mga tuloy pa rin kami dyan sir, sabi ko nga para kung pandin makuha namin, mayat-maya po yung takbo ng follow-up natin umaga at gabi. May mga videos yan, sinisend po sa women's natin kasama yung task force din, nagsisend din ng mga videos nila na pumupunta sila sa lugar, tinitignan yung mga CCTVs na available na data na pwede nating makuha at mahanap yung last location ni Ma'am Teresa po. Okay. Attorney JV, ngayon po kausap na po natin yung Chief of Staff po ni Mayor Joy Belmonte para po makatulong na rin po sa paghahanap po, no, yung maipatawag din po at makapag-report din po ang Quezon City Task Force Disiplina dahil sila po ang huling kasama. Yes. Opo, ni Ma'am Teresa. Pero gayon pa man, Ma'am Annalyn, wag po kayo mag-alala, aasistihan po namin kayo. And kung meron man pong development or details sa kinaroroonan po ni Ma'am Teresa Arcila, ay tutulungan po namin kayo, Ma'am. Salamat po, Ma'am. Pero kung sakali man po na mapanood po ito ni Ma'am Teresa at mabosesan po kayo, Ma'am, baka nais niyo pong manawagan, Ma'am. Ate, kung nasaan ka man ngayon, umuwi ka na kung talagang ibinaba ka nila kasi nag-aalala na kami. Sige po, yun lang din. Maraming salamat po, Police Captain Man Eric Felipe, ang Chief Investigation Unit ng Police Station 9, QCPD. Thank you, ma'am. And gayon din po sa ating Action Officer ng Quezon City Task Force Disiplina, si Sir Dec Pelembergo. Maraming salamat po at magandang hapon.